Mga katambay, makamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin mga katambay, pinag-uusapan na po ito at putok na po ito sa social media. Ito pong batikos at komento ni Attorney Rowena Guanzon mga tambay dito po sa mga buhaya, sa mga demonyong politikong nagpakasama dahil po sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Grabe po, mga kababayan, utang daw sila na utang, pero sila rin na nagnanakaw. Pero kailangan po nilang isisi lahat ito kay Saldico mga tambay. Ibang klase. Pakinggan po natin si Attorney Rowena Guanzon at komentuhan po natin. Ibang klaseng pamahalaan ito. Dahil dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldico lang. Pasuhan nyo. Hindi pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun, ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 na election na siya ang tatakbo ng presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Tama naman po mga kababayan, tuta niya lahat yung nilagay niya ron eh. Yun din po ang paliwanag at komento po ni Attorney Vic Rodriguez. Mga kababayan, mga tuta, di ba? Ang mga pinaglalagay niya. Kaya nga po nakakahiya eh. Dahil nga nagsitanda na yung nasa ICI, yun po ang kanilang dadalhin nila sa kabilang buhay, ang kanilang legasya sa kanilang pamilya para pagtakpan
at para suportahan ang mga magnanakaw sa ating bansa, umano. Ito pong ginagawa ng ICI, tumanda na po yan. Karamihan po dyan ay mga retirado na sa ating gobyerno. Pero, yung talamak na korupsyon po na ginagawa po nila ng ICI, mga kabayan, puro daw po yan mga tuta. Mga pangtakip lang po yan. At karamihan po dyan, mga kabayan, ay parang Napoles style lang daw po yan. Pagdating ng tamang panahon nila, lahat po sila absuelto. Ganyan po nangyayari kay Napoles naabsuelto na po. Kaya po yung pera ng taong bayan, mga kabayan, hindi mo malaman kung sino nagnakaw ngayon. Ganyan po nangyayari. Napakahirap pong ibalik. Pagka sila po nagnakaw, napakahirap po ibalik. At hindi mo na malaman kung sino magbabalik. Dahil lahat po sila malilinis na. Ganyan po nangyayari sa ating bansa. Dahil po, grabe po ang sabwatan at ang batas po pagdating sa kanila, mga kabayan, ay laging pumapabor ang batas sa kanila. Pwede nilang i-bend. Pwede po nilang sinasabi po ang batas ay lagi pong nababaluktot nila, mga kabayan. Ganyan po katindi po sa atin. Ang batas pagdating po sa mga may kapangyarihan katulad po ng mga politiko, mga kabayan, iba pong klase ng batas. Lumilinis po sila sa batas, mga tambay. Ibang klase. Kaya po dito po sinasabi ni Atty. Guanzon, mga kabayan, BBM, tambaluslos, si Saldico ang ginagawa nyo, magsasacrifice, isasacrifice ninyo si Saldico para maging malinis kayo. At si Saldico na lang po ang pagbintangan at ididemanda ng ICI. Siya na po ba ang pinakaulo? Wala na po ba ang pinakaulo? Hindi po ba? Kasi itong si Saldico, mga tambay, pwede po maging state witness yan. Dahil hindi pa po siya yung pinakaulo. Hindi po ba? Pag si Saldico po ay kumanta, ikakanta niya po yung pinakaulo. Yung pinaka-promotor. Hindi po ba? Kaya nga po pinatakas po yata yan Hindi po ba? Pinatakas nila yata yan. Yan po ang usap-usapan. Yan po ang lumalabas na usap-usapan na sila din po ang nagpatakas diyan umano. Para po si Saldico ay hindi kumanta at siya po ang isasakripisyo ng administrasyon. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Atty. Guanzon, wag muna kaming lukuhin. BBM, wag mo na kaming lukuhin. Budget mo yan. Ikaw ang pumirma niyan. Budget mo yan. Umutang ka na umutang para lang nakawin nyo ang budget. Pati ang inutang. Kaya basag na basag kayo Pinipitpit ang mga yagballs nyo. Pinipitpit ang mga bayag ninyo ni Atty. Rowena Guanzon. Dahil sa mga katarantaduhan at kawalanghiyaan nyo umano sa ginawa nyong 3 taon mahigit na pagnanakaw sa pera ng bayan. Ayon yan kay Atty. Guanzon. Kaya nga, i-abolish mo na raw yung ICI na yan. Sayang lang pera ng taong bayan yan. Dahil una-una, kayo rin ang pagtatakpan yan. Mga tuta nyo raw yan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya napakasarap po, mga tambay, na dumating ang panahon na matuloy na po sana sa lalong mabilis yung sinasabi po ni Secretary Gibo Teodoro, yung minamarites niya po sa atin na meron daw po nagbabadya na magkaroon ng military junta. Mga kabayan, napakasarap po na sana po'y magdilang anghel na po si Gibo Teodoro na magkaroon na po ng military junta sa ating bansa para po mapanagot na at mabunot na po lahat yan at maikulong na po yan lahat ng mga magnanakaw sa ating bansa magmula sa baba hanggang sa itaas. Lahat sila. Lalong-lalo kung wala po itong maipakitang mga resibo sa kanilang mga proyekto. Kailangan po talagang yan parusahan at maibalik at hanggat maaari, mailit ang mga ari-arian ng mga taong yan dahil nagpayaman po yan galing sa pera ng ating bayan, sa ating buwis. Nagpayaman po na nagpayaman yan, nagpasasa na walang kahirap-hirap ang mga taong yan. Kaya nga po nakita po natin, yung mga politiko po natin ngayon, mas maganda pa ang kanilang mga eroplano, mga bayan, kisa sa mga eroplano na magtatanggol sa ating bansa. Hindi po ba? Ubod lang mamahal ng kanilang mga private jet
mga helicopter, mga yate. Hindi po ba? Daig pa nila ang mga buhay hari. Samantalang yung ating sandatang lakas ay puro luma. Naging maganda lang po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kahit papaano, nabigyan po tayo ng mga magagandang gamit dahil po hindi kurap ang gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman po natin sinasabi na totally, hindi naman po mawawala ang korupsyon. Kaya lang, yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, may nagagawa. May nagagawang maganda sa ating bansa. Hindi katulad ito, yung sinasabi ni Atty. Guanzon, 3 taon mahigit, puro ghost project ang binigay mo. Yung mga pagawain ng bayan, pagawain ng gobyerno, puro multo, karamihan pa, mahihinang klase kung meron man. Nakakahiya. Pati nga eskwelahan, 22 classroom lang ang napagawa mo sa loob ng 1 taon. Malapit na matapos ang taon, 22. Laki-laki ng budget na hinihingi mo sa Pilipino. 6 trillion mahigit. Ang laki ng budget ng DPWH. Ang laki ng budget ng DepEd. Nakita nyo po, saan po dinala nila ang pera ng taong bayan? Ginamit po nila. Ano sabi ni Atty. Guanzon? Ginamit nila kasama ang tinatawag niya si Martin Luther. Ano po? Dahil po ginamit po nila. Hindi po ba? Saan? Para po magpabango sa mga Pilipino. Gamit ang pera, kakaayuda ng kakaayuda. Dahil nga po may planong tumakbo at siya ang susuportahan ng mga congressman, mga senador sa 2028. Ngayon ba, sa tingin nyo, mga kabayan, magugustuhan pa ba? Yan tao na yan, si Martin Luther na tinatawag ni Atty. Guanzon at tinatawag na tambaluslos ng Vice President, ang makakagusto na lang po sa tao na yan, sa grupo na yan, ay ang mga politiko na karamihan po'y magnanakaw. At syempre, yung nasusuhulan. At baka pati Comelec, magustuhan siya. Hindi po ba? Kaya po mga tambay, yan po ang nangyayari talaga sa ating bansa. Kaya lang po, ang nakakalungkot po, wala pa po yung kudita, wala pa po ang military junta, at wala pa rin po ang Pangulo naman po ay hindi ba naman po magdi-declare yan. Ang Pangulo ay hindi po siya hanggat maaari, hindi po yan magre-resign. Hindi po magdideklara ng resign yan na siya'y magre-resign. Malabo po sa sabaw ng posisyon. Kapituko po ang mga tao na yan. Dahil mismo ang Vice President, sinabi na po sa atin yan eh. Yang si BBM, nung makabalik sila sa kapangyarihan, mga kabayan, never na nilang itong pawawalan. Kahit po ano gawin. Gagamit po ng pera umano. Kapangyarihan, pera. Hindi po ba? Para hindi na mawala ang kapangyarihan sa kanila. Nangyayari naman po talaga yon. Nakikita naman po natin kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Karamihan po sa pamumulitika. Pagpapabagsak po sa kanila, sa mga Duterte. Hindi po ba? Gamit ang pera ng taong bayan. Kaya po nakakalungkot. Hanggang ngayon po, yung iniintay po natin na makakatulong po na magpuproteksyon sa ating bansa dahil po sa konstitusyon ang magtatanggol po sa ating bansa, lalo-lalo sa ginagawa nilang pagnanakaw para po hindi mabaon ang ating bansa sa basurahan at malubog ng tuluyan sa kahihiyan at sa utang. Pero yung inaasahan nating men in uniform ay hindi po sa taong bayan naglilingkod po yata ngayon. Mukhang sa mga politiko. Mga kababayan, nakakalungkot lang po. Ang pag-asa na lang po natin, magdilang anghel si Teodoro Gibo, si Gibo Teodoro. Maging magdilang anghel po na matuloy po sana ang military junta nang matapos na po ang problema ng Pilipinas at managot na po ang dapat managot. Hindi po ba? Maraming salamat po, Atty. Guanzon. At kayo po ay lumalaban at pinapahayag nyo rin po ang ginagawa pong bulok na sistema ng gobyerno ng binagong Pilipinas, ang kurap, ang pagnanakaw na ginagawa ng binagong Pilipinas, lalo-lalo ang institusyon ng Senado at Kamara ay pinahayag nyo
at talaga kinukundina nyo ang mga demonyong magnanakaw na ito. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Guanzon. Itong si Atty. Guanzon, mga kababayan, kung sana sa mga darating na panahon ay sana'y mabilis, sa mabilis na panahon ay maging presidente ang vice president, napakaganda rin po ilagay ito sa posisyon. Kung hindi po DOJ, maganda rin po posisyon sa DOJ yan, sa Ombudsman at sa Sandigang Bayan. Yan po ang magagandang ano rin po kay Atty. Guanzon. Dahil po alam na alam niya at paano niya habulin itong mga magnanakaw, kung paano po ito ipakulong at bawiin ang mga ninakaw. Napakaganda po yan kung ilalagay mo sa Sandigang Bayan yan, o Ombudsman, o DOJ. Hindi po ba? Yan magagandang posisyon po para sa kanya eh. Dahil mahusay rin po siya sa batas. Hindi po ba, mga kabayan? Depende na po yon sa ating Vice President pagka siya na po ang Pangulo. Maraming salamat po, Atty. Guanzon. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin at dasal po natin ay patuloy po tayo na magdasal po na sana po, unang-una po syempre na makabangon po. At syempre po, dumating na po ang panahon na ang ating bansa ay bumangong muli. Isama po natin sa mga panalangin. At ipanalangin din po natin ang pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan ng ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin po ninyo, mga kababayan. At tayo rin po yung magdasal at manalangin para po sa ating pag-iingat sa ating pong sambayanan at sa ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Sa muli, happy weekends. Bye-bye.